Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo sa panggabi nating online service. Ito pong yung lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Sa gabing ito, pag-uusapan po ng lahat po na pag-aaralan natin is paano bang diringgin ni Lord for sure yung ating panalangin. Of course, lahat tayo gusto natin, lahat ng panalangin natin ay pakikinggan ng Diyos. Isa si David, sa masasabi nating meron siyang katangian na ipinakita, kaya pinakikinggan ni Lord ang kanyang panalangin. Ang tawag po dito ay humble prayer. Pero bago tayo magpatuloy, lalapit muna tayo sa ating Panginoon. Hihingi tayo ng tulong sa Kanya. Ito po isang paraan ng papakita na we are humble enough para ask natin yung Kanyang guidance sa pag-aaral po natin. Tayo pumikit, tayo po manalangin. Panginoon, salamat. Sa gabing ito muli, Ikaw ang nag-ingat sa amin sa buong maghapon na ito. Pinatunayan niyo po ang inyong pag-ibig at ang inyong pagmamahal. At hayaan niyo po, Panginoon, sa simpleng panalangin ito na aming binabanggit, sinasambit. Hayaan niyo po, Panginoon, na makita namin kung ano yung gusto mong gawin po namin para totoong pakinggan mo po yung aming panalangin. Sa sarili naming lakas, sa sarili naming karunungan, hindi namin kayang intindihin ang iyong salita. Kailangan namin ang iyong Santong Espiritu na siyang magpapaunawa, magpapaintindi sa amin. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na gagawin mo, mangyayari lahat ng bagay na ito, dahil hinihiling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. So, tingnan natin, ano-ano ang mga ginawa ni Haring David para sigurado siyang pakikinggan ni Lord yung kanyang mga panalangin. Unang-una na ginawa niya, letter A, forget his pride. Kinalimutan niya yung kanyang katatayuan, kinalimutan niya yung kanyang, kasi hari siya at this moment of time, pero hindi niya kinonsider yung ang kanyang sarili bilang hari, kundi as a servant. Awit 131 verse 1, Yahweh, aking Diyos, ang pagmamataas tinalikuran ko't iniwan ng ganap. Need ni David na totally bumaba at mag-pray with a humble heart. Kailangan po yun. No, hindi tayo po pwede na maging magpagmataas sa ating Panginoon. Kailangan na magkaroon tayo ng humble heart, which nag-uumpisa ito, kalimutan natin yung ating pride. Kaya sinabi sa Jeremiah 45:5, huwag mo nang hangaring makamit ang mga dakilang bagay, sapagkat padadalan ko ng kapahamakan ang lahat, gayunman, ipinapangako kong iingatan ko ang iyong buhay, saan ka man pumunta, akong si Yahweh ang may sabi nito. Sabi rito, wag na raw na sinabi dito kay Jeremiah para sa mga Israelita, wag na ninyong hangaring makamit ang mga dakilang bagay. Ano ba yung mga dakilang bagay which nagdadala sa atin mapalayo tayo kay Lord? Siyempre, alam natin, yung fame, yung vanity, yung pera, maraming mga bagay na magpapalayo sa ating Panginoon para tayo ay hindi makalapit sa Kanya. Pansinin po ninyo, kapag meron kang problema, mas eager ka, mas tense yung pananalangin mo. Kaya kung minsan kaya nga palagi ko pong sinasabi ito kung nakikita ng Diyos na ikaw ay talagang may humble heart ka, pinakalimutan mo lahat ng mga bagay na meron ka, kung lahat ng yung tinatangkilik, nakita ng Lord na talagang kahit na anong meron kang sagana ka sa lahat ng bagay, nagpapakumbaba ka pa rin, lumalapit ka pa rin sa Kanya, nagpapasalamat ka sa Kanya, inaangkin mo na lahat ng meron ka ay dahil sa Kanya. It is a form of humble heart. Kinakalimutan mo yung kung ano yung mga bagay na meron ka. Bakit? Kay Lord naman lahat bagay yun Kay Lord naman lang galing lahat ng bagay. Yung katalinuhan natin, kung hindi dahil kay Lord, hindi natin magagawa isang bagay. Yung karunungan natin, para makapag-accumulate ng wealth, dahil kay Lord. Hindi dahil magaling tayo, kundi magaling si Lord. So kapag nakita ng Lord, na tayo ay mas lalong lumalapit sa Kanya, the more na pinagpapala tayo, the more na pagpapalain tayo. Pero itong masakit, pag nakita ng Lord na nag-humble lang tayo dahil wala tayong mga bagay na tinatangkilik natin sa mga panahon ito, ano kaya sa tingin niyo gagawin ng Lord? Tama.
maaring kunin o bawiin ng Lord yung mga bagay na pinagmamalaki natin. Yung mga bagay na meron tayo. To the point na kaya lang tayo lumalapit sa Kanya dahil nawala yung mga bagay na yun. Kung nakita ng Lord na lumalapit lang tayo kapag wala yung mga bagay na yun, di tatanggalin niya. Ganun lang po kasimple yun. Ganun lang po kasimple yun. Pag nakita ng Lord na lumalapit lang tayo sa Kanya kapag wala tayo ng mga bagay na meron tayong tinatangkilik sa mga panahon to, alisin na niya yun. Bakit? Kaya nga sinasabi, nakakatakot baka malunod tayo sa pagiging famous natin. Baka malunod tayo doon sa kayamanan na meron tayo. Baka makalimutan natin si Lord dahil nasa atin na ang lahat ng bagay. Kaya tama yung sinasabi ng ating Panginoon na hindi lahat ng mayayaman ay napakahirap pumasok sa kaharian ng langit ang mga mayayaman. Again, kailangan ano po natin to, tama natin to. Hindi ibig sabihin na lahat ng mayaman ay hindi na hindi. Ang sinasabi lang dito kasi, kadalasan, ang tao nakasandal sa kung anong meron siya. At ayaw ng Lord yun. Kung meron man tayong dapat sandalan, walang iba, kundi ang ating Panginoon. So, unang-una, ginawa ni David, para sigurado na pakikinggan ng Diyos ang kanyang panalangin, kinalimutan niya, forget his pride. Pangalawa, forget his own desire. Forget his own desire. Awit 131b. Ang mga gawain ko na nagpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangal. Vanity is the one most of people want. Sarap marinig, galing mo bro, ganda mo, ang pogi mo, ang pogi mo, ang talino mo, angat ka sa lahat, ang yaman mo. So, kapag ganyan, may tendency tayo na nawawala na tayo doon sa tinatawag na uunahin natin si Lord. Nakakalimutan natin na kalimutan natin ang lahat ng bagay, unahin natin si Lord. To the point na nakakalimutan natin na si Lord ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. At tandaan po natin, kailangan kalimutan natin yung ating own desire. Bakit? Ano ba yung madalas na own desire ng bawat isa sa atin? Tama. Kayamanan. Kagandahan pag sa babae. Kaya tingnan mo yung mga babae, puro ko nung ginagawa sa mukha, sa katawan, pag walang ilong, pagpapagawa ng ilong. Kaya nga kuminsan nakakatakot Uy, may dimple ka dito, ang ganda. Hindi dimple yan, pusod yan. Sobrang ano na para doon sa katawan. Pagpahapahatak. Yung iba, anong gagawin? Yung maitim, gusto magpaputi. Lahat gagawin. At yung maputi, gusto namang maging tan. Kuminsan ng tao, hindi mo maintindihan. Hindi mo maintindihan kung ano talaga ang gusto. Pero again, kailangan kalimutan natin yung our own desire. Bakit? Kadalasan kasi, tingnan nyo po, yung desire natin taliwas sa gusto ng ating Panginoon. Pansinin po ninyo. Analyze nyo po. Kahit mamaya po, pagkatapos po ng ating pag-aaral, hiningin mo kay Lord. Ask mo si Lord, Lord, napapalayo na ba ako sa'yo? Lord, yung desire ko ba, yun din ang desire mo? O yung desire mo, hindi ko desire? Maraming pagkakataon, nakakalimutan natin, maski sa panalangin natin, iba na yung hinihiling natin. Bakit? Siyempre, kung anong desire mo, yun ang hihilingin mo. Yun ay pagpe-pray mo. Ang tanong, meron ba tayong desire na ibahagi ang salita ng Diyos sa mga tao? Yung mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Na merong pag-asa kay Kristo. Na merong mga bagay na pwedeng gawin si Lord para umayos ang buhay natin. At ang maayos na buhay, hindi sa maraming pera. Ang maayos na buhay, nagkakasundo kayo ng pamilya ninyo, sama-sama kayo na nagpe-pray, sama-sama kayo na pupunta sa simbahan, sama-sama kayo nagpupuri sa ating Panginoon. Yun ang desire ng Lord. Ang tanong, yun din ba ang desire natin? O ang desire natin sana Lord, i-bless mo kami dahil sa susunod na linggo, mag-outing kami. Lord, sana bigyan niyo po ako ng magandang trabaho para lumaki ang sweldo. Pwedeng gawin ng Lord yun. Kaya lang ang tanong, pag lumaki ang sweldo mo, masasatisfied ka kaya?
Pag lumaki ang sweldo mo, hindi mo kaya makakalimutan si Lord? Kapag napakalaki na ng sweldo mo, ibibigay mo pa rin ba yung offering o tithe sa hinihingi ng Bible? Baka magulat ka. Hindi mo na maibibigay yung gusto ng Lord kasi iba na ang magiging desire mo. Ano na ang magiging priority mo? Magkasabay. Nagkasabay. May swimming na tapat ng linggo. Anong unahin mo? Yung desire mo. Ano ang desire mo? Pag pinili mong inuna mo si Lord, ibig sabihin, yung desire ni Lord ang gusto mo. Pero pag kinalimutan mo, ay pwede naman, may online naman. Pwede naman, siguro maintindihan ni Lord kasi libre lahat to. Isa ibig sabihin, inuna mo yung desire. Inuna natin yung desire natin kaysa desire ng Lord. Palagi ko pong sinasabi ito, no? Kailangan yung desire ng Lord maging desire natin. Desire ba natin yung kapitbahay natin maligtas? Gusto ng Lord yun, desire ng Lord yun. Desire ba ng Lord na lahat ng kasambahay natin maligtas? Desire ng Lord yun. Desire ba ni Lord yung mga kaklase mo maligtas? Desire ng Lord yun. Desire mo ba yun? Desire ba ni Lord na ang lahat ng kasamaan mo sa trabaho maligtas? Desire mo rin ba yun? So kapag taliwas sa gusto ng Lord, talagang hindi mo ipaprioritize yun. Ang uunahin mo yung desire mo. Kaya nga palagi ko pong sinasabi, bakit kapag merong gawain sa ating gawain para sa Panginoon, hindi ka nanilate ka. Madalas hindi ka tumarating sa oras. Desire mo kaya talaga? Kasi kapag desire mo talaga na gawin yung isang bagay, meron kang gagawin. No? Parang kagaya noon, yung nililigawan ko yung asawa ko. Desire ko na palagi akong pumunta sa kanila, makasama ko siya. Anong ginagawa ko? Maaga ako pupunta doon sa kanila. Kahit malayo, rain or shine yan, pupunta ako sa kanila. Bakit? Desire ko yung asawa ko, na mapangasawa ko. So, ibig sabihin, kapag desire mo, meron kang something na gagawin. At kung ang desire natin ay sumunod kay Lord, yung self-desire natin, kakalimutan natin. Hindi yung tinatawag natin yung comfort zone ang ibibigay o gagawin natin. Tingnan natin. Ang ating Panginoon, ang comfort zone niya, yung nandun siya sa langit. Tama? Pero bakit siya bumaba sa lupa? Kasi ang desire niya, maligtas ako, maligtas ka, maligtas tayong lahat. Ang tanong, desire din ba natin yon? So kapag hindi natin desire yon, ano kaya ang desire natin? Sabi po sa Mateo 6:19, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa, dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. So ibig sabihin, huwag daw tayong mag-desire ng mga bagay na pagdating ng panahon, hindi naman makakatulong sa atin para tayo ay maligtas. Hindi naman makakatulong sa atin para tayo ay maging isang mabuting mananampalataya. No? Huwag daw mag-iipon ng kayamanan. Alam niyo po, meron pong isang istorya eh. Hindi ko po alam kung kilala niyo. Yung isang drug lord, no? Si Escobar. No? Tinago yung madaming pera kung saan-saan sa loob ng bahay kasi hindi na po pwedeng ilagay sa bangko eh. Sobrang dami. Kaya nung dumating yung panahon, no, na siya'y nahuli, kinulong siya, nadiskubre, yung kanyang buong bahay sa bawat mga may naka-imbak na pera. At yung pera na yun na tinanggal, sira-sira na yung iba. Bakit? Kinain na ng mga insekto, ng mga kulisaw. So tama yung sinasabi ng Lord. No? Yung mga kayamanan natin, sisirain lang ng insekto pagdating ng panahon. Eh yung kayamanan niya, alam po naman natin kung saan nanggaling yung kanyang kayamanan. Sa hindi maganda. So nasira lang. Nasira lang. Nasayang. No? Nasayang lang. Of course, kasi hindi galing sa maganda, kaya for sure, hindi niya may enjoy talaga. At tandaan po natin, ang enjoyment and satisfaction, si Lord ang nagbibigay.
hindi yung mga nandito sa lupa. Siguro temporary, o pwede mong sabihin na ang dami mong pera, bibili ka lang mga kung ano, pero darating ang panahon. Sasabihin mo, parang bali mo. Kagaya kay Haring Solomon, nasa kanya ng lahat. Anong sabi niya? Meaningless ang lahat ng bagay. Bakit? Kasi nung lumayo siya sa Panginoon, nawala yung the joy of salvation. Again, una, para pakinggan ng Lord yung ating panalangin, kalimutan natin yung pride natin. Forget our pride. Kalimutan natin yung own desire natin. Bakit? Unang-una, hindi rin naman ibibigay ng Lord eh. Yung desire natin, yung own desire natin, hindi ibibigay ng Lord. Bakit? Alam ng Lord kung ano yung makakasira sa atin. Alam ng Lord yung magpapalayo sa atin sa Kanya. Walang iba yon kundi kung ano yung nandito sa mundo. Pangatlo, para pakinggan yung panalangin ni David. Pangatlo, forget his own fear. Awit 131 verse 2. Mapayapa ako at nasisiyahan tulad niyang sanggol sa bisig ni inay. Kaya mula ngayon at magpakailanman, si Yahweh lang, Israel, ang dapat sandigan. Alam niyo po, pinakamahirap sa lahat, yung mananalangin ka na parang natatakot ka, sasagutin kaya ni Lord. Ayun ko, bakit mayroon mga taong gano'n, na lalapit kay Lord, pero hindi niya sure kung maniniwala ba siya o hindi. Dapat, alisin natin lahat ng takot, kundi isurrender natin lahat kay Lord. Bakit? Siya ba na nagsabi? Lumapit tayo sa Kanya eh. At sabi niya sa awit 116 verse 6, si Yahweh ang nag-iingat sa wala ng sumasaklolo. Noong ako'y nanganib, iniligtas niya ako. Si David ito. No? Parang, huli na siya. Pwede na siyang talunin. Pero sabi niya, si Yahweh ang nag-iingat sa wala ng sumasaklolo. Sa panahon ito, kagaya ka ba kay David na parang nawawalan ka na ng pag-asa. Huwag, kaibigan. Kung ano man yung takot mo, lumapit tayo kay Lord, maging matapang tayo sa paglapit sa ating Panginoon. Verse 7, 116 verse 7. Manalig ka o puso ko kay Yahweh, ka magtiwala, pagkat siya'y mabutit hindi nagpapabaya. So grabe ang pananalig ni David sa Lord. Even sa prayer, it was shown that David was a humble servant of God. Even sa kanyang panalangin. No? Sinasabi niya na, tandaan po natin si Haring David ay napakatapang na tao. Ang dami niyang sundalo. Pero palagi humihingi siya ng saklolo kay Lord. Natatakot siya dun sa kalaban, pero itong takot na ito, pumupunta sa takot niya kay Lord, banal na takot, to the point na hihingi siya ng tulong kay Lord. Dahil alam niya, si Lord lang ang makakatulong sa kanya. Ang kailangan lang niya, manalig sa ating Panginoon. Bakit? Naranasan na niya. Hindi nagpabaya si Lord sa lahat ng pagkakataon sa buhay ni David. Diba? Mga previous na napag-aralan natin. Kapag may problema, anong ginagawa ni David? He inquired the Lord. Nagtatanong siya kay Lord. Kapag natatakot siya, nagtatanong siya kay Lord kung anong gagawin niya. Alam niyo po, ako po, personally, sa lahat ng pagkakataon, salamat sa Panginoon, kahit saan ako magsalita, sa munisipyo, sa kapulisan, even sa church, gustong-gusto ko po yung ginagawa ng Lord. Ano yun? Kinakabahan po ako pag magsasalita ako. At magandang sign po yun. Bakit? Isa po itong pagpapakita na hindi ako dapat manalig sa sarili kong karunungan, sa sarili kong kaalaman, sa sarili kong lakas. Kaya ang mangyayari, bago po ako magsalita, kahit saan ako magsasalita, humihingi ako ng tulong kay Lord. Bakit? Natatakot kasi ako baka magkamali ako. Natatakot ako sa maraming tao. Na-amaze ako, nagugulat ako. Pero salamat ka dahil sa ganitong pagkakataon natututo ako na bumaba. Na magkaroon ako ng fear kay Lord. Hindi sa kung anumang bagay. Bakit? Kasi yung sarili kong takot magdadala sa akin
sa pagbulusok. Pero yung pagkakaroon ko ng banal na takot kay Lord, yun ang magdadala sa akin para maging maayos lahat ng gagawin ko. Kapatid, sa mga oras na ito, hindi ko alam. No? Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Pero ako, sa akin po, ilang beses ko nang napatunayan na si Lord sumasagot sa panalangin. Kung meron po tayo ng ganitong tatlong katangian, kalimutan natin yung pride natin, kalimutan natin yung sarili nating desire, kalimutan natin yung takot natin. Dahil si Lord, siya ang magbibigay ng tapang, siya ang magbibigay sa atin lahat ng kailangan natin. Kaya pala, almost lahat ng prayer ni King David were answered. Bakit? Kasi binaba niya yung pride niya, kinalimutan niya yung sarili niyang kagustuhan, no? At kinalimutan niya yung takot. Bakit? Alam niya na meron siyang Diyos na willing tumulong sa kanya. Kapatid, sa mga oras ito, ano yung bumabagabag sa'yo? Ano yung mga panalangin mo na sa tingin mo is parang hindi sinasagot ng Lord? Ang tanong, yung bang hinihiling natin sa mga panahong ito, hindi dahil sa sarili nating pride? Parang ganito, Lord, wag mo kong paghihirapan dahil baka yung mga nasa alta syudad ko, hindi na ako pansinin. Oh, pride yan. Lord, i-bless mo ako dahil gusto ko magkaroon pa ng ito, ng ito, ng ito. Own desire. Lord, natatakot ako kaya hindi ako makalapit sa inyo. Sariling takot. Pero kagaya ng pinag-aralan natin, kagaya kay Haring David, tularan natin siya. Kalimutan natin yung pride natin. Kalimutan natin yung sarili nating desire. Yung desire ng Lord ang maging desire natin. At kalimutan natin yung takot natin sa lahat ng bagay. Kapatid, tayo lahat pumikit, nalapit tayo sa ating Diyos. Habang ikaw, ang bawat isa ay nakapikit, tingnan natin mabuti. Ano ba yung mga kahilingan natin kay Lord? Isipin natin. Dahil ba ito sa pride natin? Na ayaw nating wala yung something na bagay sa atin na nagbibigay sa atin na parang komportable tayo? How about yung utos ng Diyos na gusto niya pumunta tayo sa ganito, pumunta tayo sa ganito, kausapin natin sa ganito, to the point na ibababa natin yung pride natin. Gusto natin yung mga tao na nakasakit sa atin, magkaayos tayo. Pero tanong, willing ba tayo ibaba yung pride natin sa kanila? Baka kaya hanggang sa panahon ito, nahihirapan tayo magpatawad. Dahil kasi nasa isip natin, wala kang ginawang mali. Maaari wala tayong ginawang mali. Pero tandaan natin, ang ating Panginoon ba may ginawang mali nung pinako siya sa krus? Willing siyang ibaba, isurrender yung kanyang sarili. Dahil gusto niya yung mga tao maraming makakilala at ibigay ang buhay sa kanya. Ano ba yung desire natin? Even sa panahon ito. Money, 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 money. Fame, 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 fame. Palagi ba tayong 2 oras sa salamin at tinitignan natin, itsura natin kung ano na ba, pogi na ba ako, maganda na ba ako? Lahat may ginagawa tayo. How about sabihin sa natin, Panginoon, hindi. Huwag mo nang tingnan itsura mo, pumunta ka sa ganito. Gawin mo itong bagay na ito. Of course, hindi ko sinasabi na magmukha tayong losyang o ano, hindi. Ang sinasabi ng Lord, hindi kinakailangan na maging magarbo tayo. Tandaan natin ang ating Panginoon nung nangangaral ng salita na Diyos. Simple lang yung damit niya. Hindi siya yung, kasi tipong, ay naku, hindi ako makapunta dyan, wala akong Amerikana. Hindi. Si Lord, yung mga bagay na ginagawa niya, pinagagawa niya sa atin, gusto niya yung kanyang paraan, hindi yung paraan natin. Ano ba yung mga desire natin sa mga panahong ito? Nakapasok ba ito sa desire ng ating Panginoon na ibahagi natin ang kanyang mabuting balita?
Ano yung kinatatakot natin sa mga panahon ito? Natatakot ba tayo mawala tayo sa posisyon? Natatakot ba tayo mawala yung malaki nating kayamanan? Natatakot ba tayo na tayo'y mapalayo sa ating mga kaibigan? Tandaan natin, ang kumakaibigan sa mundong ito, kumakalaban sa ating Panginoon. Kung meron man tayong dapat na maging kaibigan, si Lord at yung mga kaibigan ni Lord. Kapatid, isipin mo mabuti lahat ng sinabi ko. Nasaan ka dito? Hindi mo ba napapansin na ang iyong panalangin ay parang hindi pinapakinggan ng Lord? Ito yung pagkakataon para maranasan natin yung tinatawag na answered prayer. Ang answered prayer ay nakapibigay yung moral natin nabuboost. Yung moral natin tumataas. Pero itong moral na ito, ang magiging daan para makawin tayo ng tao para sa ating Panginoon. Sumunod kayo sa panalangin na aking gagawin. Kung gusto mo na maranasan mo ang answered prayer kagaya kay Haring David. Lord, sa mga oras na ito, binababa ko po ang aking pride. Wala po akong may pagmamalaki sa inyo. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkukulang. Sige kapatid, sabihin mo kung ano yung pagkakamali, pagkukulang mo. Willing si Lord pakinggan. Hilingin mo kay Lord, paalala sa iyo. Ipaalala sa atin yung ating pagkakamali, yung ating pagkukulang. Hallelujah. Hallelujah. Opo, Panginoon, binababa ko ang aking pride sa iyong harapan. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakamali. Ako po'y nananalig at sumasampalataya na ikaw lamang ang aking pag-asa sa buhay na ito. Na ikaw lamang ang magbibigay sa akin ng totoong ibig sabihin ng kagalakan at kasiyahan. Ang buhay ko po ay nasa inyong mga kamay. Lord, hayaan niyo po na ang desire ninyo ang maging desire ng aking puso. Kung saan po ninyo ako dadalhin, ang bawat isa po sa amin, susunod po kami. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng puso na willing sumunod sa sinasabi po ng inyong salita. Bigyan niyo po kami ng kaisipan na palagi namin i-prioritize ang pinapagawa mo base sa iyong mga salita. Sa iyong mga instruction, susunod po kami. Lord, alisin niyo po ang anumang lahat ng takot o doubt sa gagawin namin pagsunod sa iyo. Dahil ikaw naman ang nakakaalam kung ano ang future namin, kung saan kami hahantong. Even sa panahong ito, nakakatakot na. Ang daming nangyayaring lindol, bagyo, gyera. Nakatakot po ito. Pero salamat, Panginoon. Kami ay lumalakas. Kami ay tumatapang. Dahil ikaw mismo nagsabi sa iyong mga salita, ang iyong mga anak ay hindi mo iiwanan at hindi mo pababayaan. Lord, the time na kami ay nanalig at sumampalataya, kagaya ng sinasabi ng John 1:5, kami ay itinuring mo ng iyong mga anak. At bilang anak, ang aming buhay ay nasa inyo ng mga kamay. Kapatid, sa mga oras ito, dahil tayo ay anak na ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos, ang sabi, ang ating panalangin ay kanyang pakikinggan. Meron kang physical na karamdaman sa mga oras ito, hilingin mo sa ating Panginoon
na bigyan tayo ng comfort, bigyan tayo ng kagalingan. Sige, sabihin mo sa kanya, nakikinig siya. Pagpapakita yan ng pagpapakumbaba natin sa harapan ng Diyos. Sige, sabihin mo sa kanya, willing makinig ang ating Panginoon. Willing siya. At pagpapakita rin yan na binibigay natin, naniniwala tayo na siya ang ating dakilang magagamot. Yes, kinakalimutan natin ang pride natin sa pamamagitan ng paglapit natin sa Kanya sa mga oras ito. Desire mo ba na magkaroon kayo ng pagkakaroon ng pagpapatawad o paghingi ng tawad? Kalimutan natin yung pride natin. Kalimutan natin yung desire natin na hindi ako ang tama. No. Si Lord ang tama. At kung ano yung sabihin ng Lord, dapat yun ang maging desire natin. Sinasabi ng salita na matuto tayo magpatawad at matuto rin tayo na humingi ng tawad. Again, hilingin natin sa Panginoon. Hindi ko alam kung meron ka bang nagagalit sa'yo o ikaw mismo nagagalit. Tulungan tayo ng Lord na makita natin na siya mismo nagpapatawad siya doon sa mga tao na nakagawa sa kanyang kamay. Actually, hindi pa humingi ng tawad, pinatatawad na ng Diyos. Ganoon katindi ang gusto ng Lord na maging desire natin. Na willing tayong makipag-settle, willing tayong makipag-mingle sa mga tao, even doon sa mga tao na parang iba ang tingin sa atin. Bahala si Lord gumawa. Maging desire lang natin na talagang sumunod sa Kanya. Yung Christ-likeness dapat makita sa atin. Humble. Kinalimutan yung Kanyang own desire. Mga oras ito, wala kang pinagkakakitaan, willing ang Diyos na ibigay yung pangangailangan mo according sa Kanyang purpose. Hindi sa purpose natin. Pagaya na pinag-aralan natin, nakakatakot kasi pagka magkaroon tayo ng sobra-sobra, baka makalimutan na natin si Lord. Hindi kagaya nung wala tayo, palaging humble tayo. Kaya nga, kagaya ng pinag-aralan natin kanina, hilingin natin kay Lord na magkaroon tayo ng desire ng kagaya sa Kanya. Salamat pa. Salamat sa Panginoon sa mga nagdiriwang ng kailang kaarawan at anniversary. Dahil gusto ng Lord na ma-enjoy natin ang ating family, even ang ating birthday. Purihin natin ang ating Panginoon. No? Dahil siya ang nagdudugtong ng ating buhay at ng pagsasama ng mga mag-asawa. Lord, tinataas po namin sa mga oras na ito ang aming bansa. Alam na alam po ninyo yung kalalagayan namin. Alam na alam po ninyo kung anong nangyayaring kaguluhan sa amin. Lord, bigyan niyo po ng desire itong lahat ng mga nanunungkulan sa aming government, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, nakalimutan nila yung kanilang pride, bumaba po sila, aminin nila kung sila yung nagkamali, dahil ikaw naman ay willing na willing magpatawad. Kalimutan nila yung kanilang own desire para magampanan po nila yung tungkulin. Lalo na't nung nangangampanya sila, sinasabi nila, may takot sila sa inyo. Sila'y makatao, sila'y makadiyos. Makatao pa ba ang ginagawa ng ibang politician namin? Hindi ko po alam kung paano po nila mini-measure, kung paano po nila tinitimbang yung tinatawag ng makatao at makadiyos. Pero Lord, ikaw lang ang pwedeng humipot sa kanilang puso, baguhin ang kanilang puso, even ang kanilang isipan, para magkaroon po sila ng totoong banal na takot po sa inyo. At ulit, Panginoon, tinataas din po namin mga military, mga sundalo. Kayo po, Panginoon, na magbigay rin sa kanila
ng takot para yung kanilang desire ay makapag-serve para sa bansa, para po sa inyo. Kalimutan nila yung sarili nilang pride na kailangan meron akong ganito, kailangan meron no. Even ng aming bansa mismo, huwag kaming magmalaki na meron kaming nuclear, meron kaming warship, kasi Lord, ang pinakamahalaga sa inyo, Panginoon, yung tiwala namin sa iyo. Yung tiwala namin sa iyo. Hindi yung mga kung ano-ano mga advanced na gamit na meron kami. Kundi yung advanced na palagi namin paghingi, paglapit po sa inyo. Panginoon. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, na pagpalain mo ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Pagpalain nyo rin, Panginoon, ang aming mga spiritual leader na patuloy na ginagamit po ninyo para sa kapahayagan ng inyong mga salita. Malagay sa kaisipan ng bawat isa po sa amin kung ano yung tungkulin namin sa iyong harapan. Lord, ngayon pa lang, inaangkin namin, dininig mo na ang mga panalangin ito dahil ang lahat ng ito ay hiningi namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito pong inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso, ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabi po, kung meron po kayong katanungan o meron po kayong nakikita na gusto nyong sabihin patungkol dito sa ating mensahe sa gabing ito, huwag po kayong magkatabili. I-PM niyo po kami. At kung kayo naman po, may nangyari pong kakaiba sa inyo nung tayo po yung nag-aral, nung tayo po yung nanalangin, please, kahit i-PM lang po ninyo kami. Dahil gustong-gusto namin ipagmalaki na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay tumutugon sa ating mga panalangin. Muli, ito po yung likod, Pastor Romy Ulaso, ng Pateros Evangelical Church, nagsasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.